Iha, akala ko ba may duty ka ngayon? Tanong kay Francesca o Cheska ng inang si Paris. Isang commercial pilot si Cheska sa airline company na pag-aari ng pamilya nila, ang Vallejo Airlines. Cancel ba ang flight mo, bunso? Tanong naman ng amang si Dr. Logan Buenaventura. Naabutan niya ang mga magulang sa hardin ng malawak na mansyon nila ng hapong yon. Si Cheska ang bunso sa 4 na anak ng mga magulang. Panganay ang kambal na sina Athena at Alexa. Sumunod si Frank at siya ang huli. Dahil siya ang bunso at tanging wala pang asawa, kahit na may sarili siyang condo unit, ay pinili niyang hindi umalis sa poder ng mga magulang. Nasuspindi ako sa trabaho, pa. Kaswal na sagot niya sa mga magulang bago naupo sa bakanting silya sa tabi ng mga ito. Niluwagan niya ang necktie ng suot niyang uniforme. 4 na taon ng commercial pilot si Cheska, subalit yun ang unang pagkakataon na nasuspindi siya sa trabaho. What happened, Iha? Bakit nasuspindi ka? Nabiglang tanong ng ina. May nasampal akong pasahero sa boarding gate, ma. Paano? Nakita ko minamanyak niya yung babaeng katabi niya. Napakabagal kasi ng airport security kaya hindi ako nakapagpigil. Pagkukwento niya, may flight sana siya ngayon pa Dubai. Co-pilot siya ng pinsang si Malakay. Subalit dahil sa insidente, pinalitan siya sa duty niya at nasuspindi siya ng 5 linggo habang nagsasagawa ng investigasyon ng airline. You only did the right thing, but you're still the one who got suspended? Pumapalatak na baling sa kanya ng ama. Ngumuso siya. Aminado naman po ako na mali ang ginawa ko, pero hindi ko pinagsisisihan na nasampal ko ang manyakis na yon. Hindi na baling suspended ako. At least, hindi rin nakaakit ng eroplanong lintik na yon. Bilang isang commercial pilot, ang pagpatol sa pasahero gaya ng nagawa niya ay nagre-resulta ng suspension, termination, o pagkakatanggal ng lisensya. Sa kaso niya, confident na suspension lang ang aabutin niya. Hindi dahil pamilya niya ang may-ari ng airline, kundi dahil ipinagtanggol lang naman niya ang naagrabyado ring pasahero. Pero hindi ko ba nasaktan, anak? May pag-aalalang tanong ng ina. Hindi po, ma. Subukan lang din ng lalaking yun na sampahan ako ng kaso. Ipapahimas ko siya ng rehas kay Ate Alexa. Anya na ang tinutukoy ay ang abogadong kapatid. Dahil suspendido si Cheska sa trabaho, sa sumunod na mga araw ay napagdesisyonan niyang magbakasyon na lang muna. Mag-ingat ka sa LA, anak. Bilin sa kanya ng ina. Ngayon ang alis niya patungo sa Los Angeles, USA, kung saan niya napiling magbakasyon. Thanks, ma. I'll call you when I get there. Anak, sana pag uwi mo ay may kasama ka ng mapapangasawa. Anito na ikinatawa niya. Sana nga po, ma. Gustong-gusto ko ng palitan ng marital status ko. Sa edad na 30 ay single pa si Cheska. Sa loob ng nakaraang mga taon, kahit abala sa trabaho ay may nakakadate naman siyang mga lalaki. Subalit wala siyang naging opisyal na nobyo sa mga iyon. Don't get pressured, Iha. I don't mind if you stay single until 50. Wika sa kanya ng ama. Pa, ang OA naman ng 50. Paano pa ako magkakaanak nun? Saka nagawa ko ng mga gusto ko sa buhay. Kaya panahon na para makilala ko na ang lalaking para sa akin. Nakangusong wika niya sa ama. Sa nakaraang taon ay naging abala siya sa pag-aaral at pagpapalago ng kanyang karera. Graduate siya ng fashion design sa isang universidad sa France. Isang taon siyang nagtrabaho sa isang kilalang fashion brand nang mapagtanto niya na gusto niyang maging isang piloto. Pagkatapos niya magpaalam sa mga magulang ay dumiretso si Cheska sa paliparan. Hindi niya inaasahan na maiipit siya sa traffic, kaya pagdating sa paliparan ay nagmamadali siyang dumiretso sa departure area. Kalalagpas lamang niya sa security check nang isang baritonong tinig ang nagpahinto sa kanya. Miss, excuse me. Lumingon si Cheska sa nagsalita. Tumambad sa kanya ang isang gwapo at matangkad na lalaki. Agad na nakuha ang atensyon niya ng abuhing mga mata nito. Nang nagtama ang mga mata nila, pakiramdam ni Cheska ay tila may gumapang na kuryente sa katawan niya. Yes? You drop your bracelet, miss. Anito at inabot sa kanya ang hawak na alahas. Napakurap siya. Marahil sa pagmamadali ay hindi niya namalayang nalaglag ang pulseras niya nang alisin niya yon bago pumasok sa metal scanner na parte ng security check para sa mga pasahero. Thank you, mister. Ani Cheska. You're welcome, miss.
Sagot ng lalaki, gaya niya ay nakatitig ito sa kanya. Nang kunin niya ang alahas mula rito ay bahagyang nagdikit ang mga daliri nila. Muli ay tila may kuryenteng gumapang sa katawan ni Cheska. Nagwala rin ang puso niya. Nanatili sila ng lalaki na nakatitig sa isa't isa hanggang maging ang cellphone nito. Mabilis na dinukot yun ng lalaki mula sa bulsa nito. Bigla ay naalala ni Cheska na may hinahabol siyang flight. Thank you again, mister. I have to go. Anya bago talikuran ng lalaki. Nagmamadali niyang ipinagpatuloy ang paglalakad hanggang sa makarating siya sa boarding gate at makaakyat sa eroplano. Pagdating sa kanyang assigned seat ay nananatiling mabilis ang tibok ng puso ni Cheska. Hindi mawala sa isip niya ang lalaking nakaengkwentro. Oh my God, Cheska. You just met the love of your life and you didn't do anything about it. Wika niya sa sarili. Yun ang unang beses na naramdaman ng dalaga ang ganoong reaksyon para sa isang lalaki. Tila huminto ang paligid niya kanina nang magtama ang mga mata nila. Sigurado siya, ang lalaking yun ang para sa kanya. Dapat inilam ko ang pangalan niya. Nagsisising sambit niya sa sarili. Miss Cheska, is everything okay? Tanong sa kanya ng flight attendant na lumapit sa kanya. Kilala niya ang babae dahil ilang beses na niya itong nakatrabaho. Marahil ay napansin nito na hindi siya mapakali sa kinauupuan. May nakalimutan kasi ako, Jenna. Wala sa sariling sagot niya. Napasulyap siya sa bakanting seat sa tabi niya. Hindi siya makapaniwalang pinag-iisipan niyang bumaba ng eroplano para makitang muli ang lalaking may abuhing mga mata. Importante po ba, miss? Ipasasabi ko sa ground staff. Anang flight attendant nakaharap niya. Umiling siya. Hindi na. Thank you, Jenna. Kahit na bumaba siya ng eroplano ay hindi naman siya siguradong makikita niyang muli ang lalaki. Hindi bali na, Cheska. Kung ang lalaking yun talagang para sa'yo, makikita ulit kayo. Anya sa sarili. Ngumiti kay Cheska ang flight attendant bago ito nag-excuse sa kanya para asikasuhin ng ibang pasahero. Akma niyang kukunin ang cellphone para ilagay sa airplane mode nang maramdaman niya na may huminto sa harap niya. Nang nag-angat siya ng tingin ay tumambad sa kanya ang lalaking nasa isip niya. Oh my God, you're here! Wala sa sariling sambit ni Cheska. Kumislap ang mga mata ng lalaki kasabay ng pagguhit ng ngiti sa mga labi nito. Hi, miss. Napakurap siya kasabay ng pagwawala ng puso. You're in this flight too? Yes, at mukhang seatmate pa tayo. Nakangiti sagot nito. Pagkatapos nitong ilagay ang hand carry luggage sa overhead bin, ay naupo ito sa tabi niya. Hi, I'm Owen. Pakilala ng lalaki sabay lahad ng kamay sa kanya. I'm Francesca, but you can call me Cheska. Sagot niya. Tinanggap niya ang kamay ng lalaki. Muli ay tila may gumapang na kuryente sa kamay ng dalaga. Nice to meet you, Cheska. Nakangiting sambit ni Owen. Same here. Teka, marunong ka mag-Tagalog? Ha-Filipino ka? Tanong niya matapos niyang bawiin ang kamay. My mother is a Filipina. Dito rin ako lumaki sa Pilipinas. Kaya pala. Buti hindi ako naiwan ng eroplano. Hindi ko alam na ako na lang pala ang hinihintay. Anito, kasunod lang kita kanina, hindi ba? Yes, but I lost you. And then I roamed around the terminal, trying to find you. Napakurap-kurap siya sa narinig. Ha? Hinanap mo ko? Tumango ito habang diretsong nakatingin sa mga mata niya. I wanted to ask for your name, so I look around with the hopes of finding you. Pero hindi ko alam na yung hinahanap ko nandito lang pala. Katabi ko pa. Do you think it's fate, Francesca? Naaaliw na nag-angat siya ng kilay. Naniniwala ka sa ganun? I didn't, but something changed after meeting you. I know this sounds fast, but are you in a relationship, Francesca? Kagat ang ibabang labing umiling siya. Pinipigilan ang ngiti. Wala akong boyfriend. Wala pa. Then, would you mind if I ask you out on a date? Ganyan ka talaga kabilis sa mga babae, Owen? No, you're just different, Francesca. Pagdating sa'yo, ayoko magsayang ng oras. Gusto kita. Gustong-gusto kita. At malakas ang paniniwala ko na ikaw ang babaeng para sa akin. So please, will you go out on a date with me? Okay. Walang pag-aalin lang ang sagot niya.
Kumisnap ang mga mata ni Owen. Kinuha nito ang isang kamay niya at dinala sa mga labi nito habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Naputo lang ang pagtititigan nila nang marinig ang anunsyo mula sa crew ng eroplano. Sa halos buong durasyon ng flight nila pa Los Angeles ay hindi mapakali ang puso ni Francesca. Halos hindi rin mabitiwan ni Owen ang kamay niya. Pagdating nila sa syudad na destinasyon, hindi na sila mapaghiwalay pa ng binata. Isang linggo ang nakalipas ay tinawagan ni Cheska ang matalik na kaibigan na si Denise. Francesca Vallejo Benaventura, hindi mo ba alam na 4:00 ng madaling araw dito sa Pilipinas? Kapag hindi importante ang dahilan ng pagtawag mo sa akin, sasakalin kita pagbalik mo dito sa Pilipinas. Bungad sa kanya ng kaibigan mula sa kabilang linya. Bahagya siyang natawa. Sorry na, Denise, pero importante itong sasabihin ko. Narinig niya ang malakas na hikab ng babae. Sige nga, ano ba yan? Ikakasal na ako, Denise. Anunsyo niya. Kinagat niya ang ibabang labi upang pigilan ang impit na tiling gustong kumawala sa mga labi. Ha? Ano ka mo? Ikakasal ka na? Teka, lasing ka ba, Cheska? Hay ka ba? Napalakas ang boses na gagad ng kaibigan. Muli ay natawa si Cheska sa reaksyon ng kausap. Hindi ako lasing at lalong hindi ako high, Denise. What I'm telling you is real. Ikakasal talaga ako. I'll be getting married tonight. Ha? At kanino ka naman ikakasal? Sa Hollywood crush mo na si Chris Evans? Natatawang tanong nito na halatang hindi naniniwala sa sinabi niya. Napanguso siya. Hindi naman masisisi ni Cheska ang kaibigan. Umalis siya ng Pilipinas na single at no boyfriend since birth. Tapos ngayon ay bigla siyang tatawag para sabihing ikakasal na siya. His name is Owen Matthias Mendez. He's 33. He's a film businessman here in Los Angeles. Teka, Cheska. Huwag mo sabihing totoo nga yan. Magpapakasal ka nga? Oo nga, Denise. Sorry kung ngayon ko lang nasabi sa'yo ang tungkol kay Owen. I've been so busy the whole week. Alam kong busy ka rin sa doctor seminar na pinuntahan mo. Anya, isang doktor ang kaibigan niya. Teka, Cheska. Kwento mo nga muna sa akin kung paano mo nakilala yung Owen na yan at bakit pakakasalan mo agad? Ngumuso siya at inilahad sa kaibigan ang tungkol kay Owen. It was love at first sight for the both of us, Denise. Sa lahat ng lalaking nakilala ko, sa kanya ko lang naramdaman tong ganitong pakiramdam. My heart leaps every time our eyes meet. Parang laging humihinto ang mundo ko kapag kasama ko siya. Being with him was magical. Nasa eroplano pa lang kami niyaya na ako ni Owen ng date. Pagdating namin sa LA, hindi na kami naghiwalay. The whole week was the happiest moment of my life, Denise. Cheska, I get it. You're in love with that man. Pero bakit pakakasalan mo agad? Hindi mo pa lubos na kilala yan. You just met him a week ago. Isang linggo pa lang, Cheska. But the moment I met him, I already knew he was the one for me. Ganun ako kasigurado kay Owen, Denise. I know we've only been together for a week, but I feel like I already knew him my whole life. Naalala ko yung sinabi ni Mama na ganun daw talaga. Kapag nakilala mo ang lalaking para sa'yo, nararamdaman mo agad yun kahit sa unang pagkikita niyo pa lang. And that's what I felt with Owen. Katwiran niya. Bigla ay naalala ni Cheska ang love story ng mga magulang. Love at first sight din ang nangyari sa mga ito nang makilala ng kanyang ina ang kanyang ama sa France. Kaya naman sa bansang yun hinango ng mga magulang ang pangalan nilang magkakapatid. Denise, come on. Be happy for me. Anya sa kaibigan. Bumuntong hininga ito. Of course, I'm happy for you, Cheska. Finally, you met the love of your life. I just couldn't help but worry a little. Para sa akin kasi padalos-dalos ang desisyon mo. Sigurado ka ba talaga dyan? Oo, may divorce naman dyan sa Amerika pero pag-isipan mo pa rin yung gagawin mo, Cheska. Paano kung hindi pala mabuting tao yung Owen na yan? Trust me, Denise. Owen is a good man. Please, you don't have to worry about me. I know what I'm doing. In fact, this is the easiest and surest decision I've made in my life. Fine, sige. Kahit nag-aalala ako, magtitiwala ako sa desisyon mo, Cheska. Pero, alam na ba ito ng pamilya mo? Hindi pa. Ikaw pa lang ang tanging sinabihan ko.
Parang kapatid na rin kasi ni Cheska si Denise. High school pa lang ay matalik na kaibigan na niya ang dalaga. Sigurado akong hindi papayag ang pamilya mo, lalo na si Tito Logan. Pagkatapos namin magpakasal ni Owen dito, uuwi rin naman kami sa Pilipinas para harapin ang pamilya ko. Magpapakasal din kami dyan. Gusto ko lang talagang maranasan ng Las Vegas wedding, Denise. Sa Las Vegas kayo magpapakasal? Oo, nandito na kami ni Owen kagabi pa. Teka, magkasama na kayo sa iisang kwarto? Hindi, Denise. Gentleman tong si Owen. Wala pang nangyayari sa aming dalawa. Kaya nga gusto ko nang ikasal kami para maibigay ko na ang sarili ko sa kanya. Natawa siya sa huling sinabi. Bahagyaring natawa ang kaibigan. Gaga ka, Cheska. Mag-send ka nga ng picture para makita ko kung gwapo ba talaga yung lalaking pakakasalan mo. Oh, Denise, si Owen ang pinakagwapong lalaking nakilala ko. Mas gwapo pa kay Chris Evans tong mapapangasawa ko. May pagmamalaking sagot niya. Ilang sandali pagkatapos nilang mag-usap ni Denise ay nag-asikaso na si Cheska para sa pag-iisang dibdib nila ni Owen. Isang kulay puting sweetheart neckline dress ang suot niya. Pinaresa niya yon ng puti ring stiletto at hinayaan niyang nakalugay ang mahaba at alon-along buhok. Naglagay rin siya ng manipis na makeup upang tumingkad ang hugis pusong muka. Isang oras ang nakalipas, halos takbuhin niya ang pinto ng hotel room niya nang tumunog ang doorbell. Tulad ng inaasahan niya, tumambad sa kanya ang lalaking pinakamamahal. Hi, my future wife. Malaki ang ngiting bati ni Owen. Kusang nagwala ang mga paru-paro sa tiyan ni Cheska. Gumanti siya ng ngiti sa binata. Hello, future husband. Inabot nito sa kanya ang hawak na bouquet ng puting bulaklak. For the most beautiful woman I've ever laid my eyes on. Thank you, Owen. Namumula ang pisnging sagot niya. Hindi niya itinago ang kilig na gumapang sa katawan. Tulad niya ay nakabihis na rin ang lalaki para sa pag-iisang dibdib nila. Napakagwapo nito sa suot na puting long sleeve shirt at asul na Amerikana. Maayos na nakabrush up ang kulay tsokolating buhok nito. Nakangiti ang mapulang mga labi. Kumikislap ang abuhing mga mata. Are you ready, Mrs. Mendez? Masuyong tanong ni Owen. Pabiro siyang umirap. Hindi pa ako nag-I do nakamisis ka na. Ganun talaga, Mrs. Sigurado naman tayo na sa akin din ang bagsak mo. Pilyo ang ngiting sagot nito. Kumindat pa sa kanya. Sige na nga. Halika na nga. Nangingiting sagot niya. We should really go now because I can no longer wait to marry you. Wika nito na muling nagpawala sa puso niya. Hawak ang isang kamay niya ay iginiya siya ni Owen sa elevator pababa sa hotel. Pagdating sa parking niyon ay naghihintay na sa kanila ang kulay puting top-down vintage Cadillac. Nag-arkila ka ng wedding car? Baling niya kay Owen. Even if our wedding is just a rush one, I want you to remember this day, baby. Thank you, Owen. Pero sana alam mo na kahit sa bike mo lang ako isakay, pakakasalan pa rin kita. I know. But still, I wanted to give you the best. Masuyong sagot nito na nagpainit sa puso niya. Kalahating oras ang nakalipas, nakarating siya sa isang sikat na wedding chapel na pagdadausan ng express wedding nila. Are you ready to marry me, Francesca? Masuyong tanong ni Owen. Buong puso siyang tumango sa binata. Yes, I'm ready to marry you, Owen. Walang anumang pag-aatubili ang puso ni Cheska. She was so certain she wanted to spend the rest of her life with this man in front of her. Good, kasi hindi na kita pakakawalan, Mrs. Mendez. Starting from now, you are mine. Anang binata. Kinuha nito ang kamay niya at pinatakan ng halik ang likod niyon. Pagkatapos ay sabay nilang nilapitan ang wedding officiant at ilang staff ng chapel na naghihintay sa kanila. Francesca, do you take Owen to be your wedded husband? Do you promise to love, honor, and cherish him? Tanong ng may edad na officiant sa dalaga. Bumaling siya sa lalaking minamahal at masuyong humiti. I do. I take you, Owen Matthias Mendez, to be my husband and my partner in life. I love you. Sambit ni Owen na lalong nagpangiti sa kanya. And I love you too. Akmang sasagot pa si Owen nang malakas na tumikim ang officiant sa harap nila. Owen,
Do you take Francesca to be your lawfully wedded wife? Do you promise to love, honor, and cherish her? Tanong ng officiant sa binata. I do. Mabilis na sagot ni Owen bago muling ibinalik ang tingin sa kanya. I take you, Francesca Marie Vallejo, to be my wife, my forever partner in life. I love you so much, baby. Sa kabila ng ngiti sa mga labi, ay nag-init ang sulok ng mga mata ni Cheska. By the power vested in me by the state of Las Vegas, Nevada, I now declare you, Owen and Francesca, as husband and wife. Owen, you may now kiss your wife. Masuyong hinawakan ni Owen ang mukha niya. Maingat na inipit nito ang takas na buhok niya sa likod ng tenga bago hinawakan ang baba niya. I love you, Cheska, my wife. I love you too, Owen, my husband. Sagot niya bago nito sinakop ang mga labi niya. Ilang minuto silang nagsalo sa isang matamis na halik bago sila naghiwalay at sabay na humarap sa photographer na nagsilbi ring isa sa mga witness nila. Pagkatapos nilang magpakuha ng mga larawan at pirmahan ang marriage certificate nila, ay magkahawak ang kamay na lumabas sila ng chapel. Finally, I can legally call you mine now. Wika ni Owen. Kinuha nito ang isang kamay niya at pinatakan ng halik. So, where to now, mister? Nakangusong tanong niya rito. We're going to celebrate our wedding, Mrs. Lumaki ang ngiti niya. Let's look for a local diner, mister. Gusto ko ng milkshake. Mrs., are you sure you just wanted to spend the night there? We can go to the best restaurants here in the state. Ngumiti siya. Kahit nga sa karinderya o kaya sa food truck mo ba ako dalhin, walang problema, mister. Basta dun sa merong masarap na strawberry milkshake. Bukod sa paborito niya ang milkshake na madalas makita sa mga American diner, hindi siya maselan pagdating sa pagkain. Kahit na marang niya ang pamilyang kinalakhan niya, ay hindi sila pinalaki ng mga magulang sa luho. Sanay siyang kumain sa kahit na anong lugar, mapa-Michelin restaurant o simpleng karinderya. Masuyong hinaplos ni Owen ang buhok niya. Okay, whatever my wife wants, my wife gets. Hawak ang kamay ay iginiya siya nito sa wedding car nila. Tulad ng sinabi ni Owen, dinala siya nito sa isang local American diner. Welcome! Are you two newlyweds? Tanong ng may edad na babae na lumapit sa mesa nila. Ayon dito, ito ang may-ari ng diner. Yes, we're newlyweds. We just got married today. Malaki ang ngiti at may pagmamalaking wika ni Owen at muling inabot ang kamay niya. This is my beautiful wife, Francesca. And this is my gorgeous husband, Owen. Nakangiting wika naman ni Cheska. Oh, you look good together. Best wishes to both of you. Thank you for choosing our diner to celebrate your wedding. Anang ginang. Thank you for accommodating us. Sagot niya bago sila nagsimulang umorder. Hindi nawala sa mga in-order nila ang paborito niyang strawberry milkshake. When we have our first daughter, alam ko na kung ano ipapangalan natin sa kanya. Nakangiting wika ni Owen nang muli silang mapag-isa sa mesa. Ano? Strawberry milkshake. Natawa siya. Grabe naman, baka tuksohin sa eskwelahan ng anak natin yan. Why would they tease our daughter? Strawberry milkshake is a beautiful name. Napanguso si Cheska. Kapag naiisip niyang isusuko na niya ang sarili sa lalaking pinakamamahal ngayong gabi, ay nagiinit na ang mukha niya. Mrs., bakit namumula yata ang mukha mo? Untag ni Owen. Ha? Wala, mister. Nahihiyang sagot niya. Baby, we're already married. You don't have to be shy in front of me. Kinagat niya ang ibabang labi. Fine. Naisip ko lang yung first night natin mamaya, mister. Are you nervous? Siyempre, kinakabahan ako. It's my first time. Sinabi ko naman sa'yo na ikaw ang una ko sa lahat. Hinawakan nito ang kamay niya. We don't have to do it if you're not ready, Mrs. I'm willing to wait for you. Hindi kita pinakasalan para sa bagay na yon. Lumabi siya. Pero gusto ko na. Kinakabahan lang talaga ako na na-excite, mister. Bakit ka kinakabahan? I'm going to take care of you, Mrs. Alam ko naman yun. Pero syempre, malaki kasi yung ano mo. Si Owen naman ang namula ang muka. Paano mo naman nalaman na malaki?
Syempre, halata kaya minsan, lalo na kapag hinahalikan mo ko. Sagot niya na bahagyang ikinatawa nito. Hindi nagtagal ay dumating ang pagkain nila. Doon napunta ang atensyon nila, lalo pa at kinuhanan sila ng larawan ng may-ari ng diner upang i-display sa restaurant. Nang gabing yon, pagbalik nila sa hotel ay isinuko ni Cheska ang sarili sa asawa. Yun ang pinakamasayang gabi ng buhay niya. Nang magising siya kinabukasan, ay kusa siyang napangiti nang bumungad sa kanya ang abuhing mga mata ng asawa. Nakaunan siya sa malapad na braso ni Owen at magkasalo sila sa iisang comforter. Good morning, my lovely wife. Puno ng lambing na bati sa kanya ng lalaki. Puno ng pagmamahal ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Good morning, my husband. Kanina ka pa ba gising? 10 minutes ago, I think. Ngumiti ito at hinawi ang nakaharang na buhok sa mukha niya. Kanina pa pala? Bakit hindi mo ako ginising? Hinawakan nito ang pisngi niya. I want to stare at you for a while. You look like an angel in your sleep, Mrs. Until now, I still can't believe you're mine. Umagang-umaga ay nagwala ang puso ni Cheska. Talaga? Hindi ka pa rin makapaniwala pagkatapos ng nangyari kagabi? Tumikim ito. I'm sorry if you got hurt. I tried my best to be very gentle last night, Mrs. Wala eh. Ganun talaga. Masyadong malaki ang ano mo eh. At saka, ginusto ko naman eh. So, you did enjoy it? Hindi ba obvious sa mga sigaw ko? Pilya siyang umiti at ipinatong ang kamay sa lantad na dibdib nito. Parang gusto ko pa nga, mister. Hinuli nito ang kamay niya at dinala sa mga labi nito. Hey, you're still sore, Mrs. I don't want to hurt you more. Nag-init ang dibdib niya sa sinabi ng asawa. Kagabi ay damang-dama niya ang pag-iingat nito sa kanya. He really did take care of her. Kung itrato siya nito ay para siyang mabasaging kristal at lalo niya itong binamahal dahil doon. I love you. Masuyong sambit ni Cheska. I love you too, Francesca Mendez. I love you so, so much. Mahal kita. Mahal na mahal. Tugon ni Owen. Pinaulanan nito ng halik ang kamay niya bago siya hinapit sa bewang at sakupin ang mga labi. Nang bakawalan nito ang labi niya ay pinaulanan naman nito ng mamunting halik ang buong mukha niya. Thank you for marrying me, Cheska. Thank you for making me the happiest man on earth. Madamdaming pagpapatuloy ng asawa. I love you, Owen. Thank you for making me your wife. Naluluhang sagot niya. Ngumiti ang lalaki, pagkatapos ay bumangon ito at bigla siyang binuhat mula sa kama. Mister! Napatiling sambit ni Cheska. Pilyo ang ngiting tiningnan siya nito. We're gonna take a warm bath together, Mrs. Para ma-relax ang katawan mo at pwede na ulit mamaya. Namutawi ang halakhak niya sa buong silid. Sa buong maghapong yun at sa mga sumunod na araw ay walang pagsidlan ang saya sa puso ni Cheska. Bukod sa pagpapaligaya sa isa't isa bilang mag-asawa, nilibot din nila ang buong Las Vegas at pinuntahan ang mga sikat na kasino sa syudad. Are you happy, my wife? Tanong ni Owen pagbalik nila sa hotel ng gabing yon. Yun ang ika-5 araw nila sa Las Vegas at galing sila sa isang sikat na kasino. I'm very happy, mister. Paano hindi ako matutuwa? Nanalo tayo ng $100,000 sa slot machine. So, dahil lang nanalo tayo, kaya ka masaya? Nakaarko ang kilay na tanong ni Owen. Ngumisi siya. Siyempre masaya ako dahil kasama ko ang gwapo at magaling kong asawa. Bonus na lang po na nanalo tayo sa kasino. I'm just teasing you, wife. I'm glad you're having fun. Do you want to extend or stay here? Bukas kasi ay babalik na sila sa Los Angeles. Nakatakda kasi siyang ipakilala ni Owen sa ina nito. Ayon sa asawa, ngayon ang uwi nito sa LA mula sa bakasyon nito sa Italy. Huwag na, Owen. Gusto ko nang makilala ang mama mo. Hinaplos nito ang buhok niya at masuyong umiti. Kahit nakakandong siya sa asawa ay nakaharap siya dito. Yeah, gustong-gusto ko na rin makilala ni Mama, Mrs. Ayon kay Owen, nasabi na nito sa ina ang tungkol sa kanya, subalit hindi pa alam ng ginang na nagpakasal sila. Sa tingin mo, magugustuhan ako ng mama mo? May pag-aalalang tanong niya. You have nothing to worry about.
She already likes you, Mrs. Totoo? You're the woman I love, so of course you will also be loved by my mother. And what's not to like about you? You're perfect. Perfect ka dyan. Lakas mambola ng asawa ko Hindi kita binibola. I'm telling the truth. You're beautiful inside and out. And not to mention a very impressive career. Imagine, you have a degree in fashion design and also a commercial pilot. Napaka-cool ng asawa ko. Suspendido nga lang sa trabaho. Natawang sagot niya. And that suspension led you to me, Mrs. Nakangiting nito. Kapag nagpakasal tayo sa Pilipinas, ako ang gagawa ng wedding gown ko pati ng tuxedo mo. Ayos lang sa'yo yon, mister? Mrs., kahit sako pa ang isuot ko sa kasal natin, basta ikaw ang gumawa, walang problema. Sagot nito na nagpahalakhak sa kanya. Hindi na rin ako makapaghintay na ipakilala ka sa pamilya ko. Anya. Napag-usapan na nila ni Owen na pagkatapos niyang makilala ang ina nito, ay uuwi sila sa Pilipinas para makilala naman nito ang pamilya niya. Kasabay niyon ay aasikasuhin na rin nila ang kanilang church wedding. Will your parents like me, Mrs.? Oo naman, mister. You're everything I asked for naman. Higit sa lahat, mahal kita. Kaya mamahalin ka rin nila. Thank you, baby. I know we're already married, but I will still do everything to win your parents' heart. Sigurado ka bang iiwan mong kumpanya sa kapatid mo para magsettle sa Pilipinas? CEO ang kanyang asawa ng isang chain of hotel na pag-aari ng pamilya ng ama nito. Nang pumanaw ang ama nito 5 taon ang nakararaan, kay Owen na uwi ang pamamalakad sa kumpanya dahil ito ang panganay na anak. Sinapo ng asawa ang mukha niya. Your home is where my heart is, Francesca. Kung nasan ka, nandun din ako. Dahil hindi ako papayag na mahiwalay sa asawa ko. Besides, bago ka dumating, napag-usapan na namin ni Oliver na akong hahawak sa Manila branch. Ang tinutukoy nitong Oliver ay ang nag-iisang kapatid nito. Ayon kay Owen ay ipapasa nito ang chairmanship sa kapatid at ito ang mamamahala sa bagong tayong branch ng hotel sa Pilipinas. Sa sumunod na araw ay umuwi silang mag-asawa sa Los Angeles para makilala ang ina ni Owen. Tulad ng sinabi ng asawa ay buong puso siyang tinanggap ng ginang. Iha, it's a pleasure to finally meet you. Owen has told me a lot of good things about you. Malaki ang ngiting wika ni Olivia Mendez kay Cheska. Sa kabila ng edad ay hindi pa rin kumukupas ang ganda ng ginang. Subalit maliit ang matanda kaya sigurado siyang sa amang Amerikano nakuha ni Owen ang tangkad nito. Thank you po, Tita Olivia. Masaya rin po ako na makilala kayo. Sagot ni Cheska. Mama, call me my mother, Mama, Mrs. Baling ni Owen sa kanya. Napanguso siya. Namilog naman ang mga mata ng ginang. Mrs.? Why are you calling her Mrs. Iho? Don't tell me kaya kayo galing ng Vegas dahil nagpakasal kayo doon. Yes, Ma. My wife and I got married in Vegas. Gusto ng asawa ko ng Vegas wedding kaya doon kami nagpakasal. Oh my goodness, Iho. I can't believe you did that. Anang ginang. What can I say, Ma? I really love Francesca. Pinakasalan ko na agad dahil baka makawala pa sa akin. Nakangising sagot ni Owen sa ina. Iha, sigurado ka pa talaga dito sa anak ko? Baling kay Cheska ng ginang. Baka hindi mo pa alam pero itong si Owen, guwapo at malakas ang apil pero malakas din maghilig. Ma, my wife knows you're lying. Katabi ko nang matulog ang asawa ko. Besides, kahit magsisi si Cheska, wala na siyang magagawa. Kasi kasal na siya sa akin. Ani Owen, bumaling sa kanyang asawa at kumindat. Natawa si Cheska. Baka po nakakalimutan mong may divorce dito sa US, mister. Kaya magpapakasal tayo sa Pilipinas, kasi doon walang divorce. Anito, sa harap ng ina nito ay kinabig siya ng asawa at pinatakan ng halik sa mga labi. Nang gabing yon ay kasabay nilang kumain ng ina nito. Gayon din ang kapatid ni Owen na si Oliver na dumating mula sa business trip nito sa Boston. It's a pleasure to meet you, Cheska. Bati sa kanya ng nakababatang kapatid ng asawa. Nice to meet you too, Oliver. Tama nga si Mama Olive, magkamukha nga kayo ni Owen. Anya sa lalaki. Mas gwapo ako kay Kuya, Cheska. Kung ako una mo nakilala, akong asawa mo ngayon. Pamirong wika nito at kinindatan siya.
Natawa siya habang umismid naman si Owen. Shut up, Oliver. Mas gwapo ako sa'yo. And stop hitting on my wife. Pabirong ng asawa sa kapatid nito. Nangiti siya sa pagbibiroan ng magkapatid. Naalala niya ang mga pinsan sa side ng Vallejo. Sigurado siyang agad na makakasundo ni Owen ang mga ito. Sa maiksing oras na yun ay agad na napalapit si Cheska sa munting pamilya ni Owen. Ang swerte naman pala ni Kuya sa'yo, Cheska. Wala kang ex-boyfriend samantalang siya. May 5 ex-girlfriend. Pabirong wika ni Oliver. Hey, I have only 4 ex-girlfriends. And I was never serious with any of them. My wife is also my first love. Giit ni Owen. Noong una silang mag-date ni Owen, nabanggit na sa kanya ng asawa ang tungkol sa mga nakarelasyon nito. Hindi naman niya ipinagtaka kung may mga naging karelasyon na ang asawa. Mas magtataka siya kung wala dahil gwapo, mabait at successful ang lalaki. Subalit nagdiwang ang puso niya nang sabihin ni Owen na siya lang ang tanging babaeng nakakuha ng puso nito. What about Gwen, Kuya? Baling ni Oliver sa kapatid. Alam mong hindi ko naging girlfriend si Gwen. Right. Tipid na sagot ni Oliver. Tumango ito at inabot ang baso ng tubig. Akmang magtatanong si Cheska kung sino ang Gwen na tinutukoy ng binata nang magsalita ang ina ng 2 lalaki. Iha, nabanggit sa akin ni Owen na commercial pilot ka raw? Nakangiting tanong ng ginang. Yes po, Mama. Wow, napasipol na komento ni Oliver. My wife is the best, isn't she? May pagmamalaking wika ni Owen. Hinawakan nito ang kamay niya at hinalikan na muli ay nagpakinig sa kanya. Hanggang sa matapos ang hapunan ay panay-puri ang natanggap niya sa pamilya ng asawa. Palabas sila ng dining room ni Owen nang tumunog ang cellphone niya. Si Mama ang tumatawag, Mister. Sasagutin ko lang. Paalam niya sa asawa. You can head to our room for privacy, Mrs. Tumango siya at nagpapasalamat ng umiti. Bago niya iwan ang asawa, ay kinintalan niya ito ng halik sa pisngi. I love you, Mister. I love you more, Mrs. Mendez. Samantala, tinanaw ni Owen ang pag-akit ng asawa sa ikalawang palapag ng bahay. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na asawa na niya si Cheska, na agad na pumayag ang babae na pakasalan siya. I like your wife, Iho. Wika ng kanyang ina na hindi niya namalayang nasa tabi na niya. Francesca is a graceful lady, not to mention very pretty. Nakita ko rin sa mga mata niya kung gaano kanya kamahal. Pagpapatuloy ng ginang. Humarap si Owen sa ina. I'm glad you like her, Ma. I'm very much in love with my wife. Unang paglalapat pa lamang ng mga mata nila ni Cheska ay agad na nakuha ng babae ang puso niya. He fell in love with her right there and then. He used to not believe in love, but after meeting his wife, he realized that love was indeed real. Kaya mo ba pinakasalan agad, Iho? That's very unlike you. Anang ina. Kilala siya ng ina na hindi pa dalos-dalos sa kanyang mga desisyon, kaya hindi niya ipinagtaka ang pagkabigla nito sa ginawa niyang pagpapakasal. Corny as it may seem, Ma, but the moment I met Cheska, I knew she was the only one for me. Ganun ako kasigurado sa kanya, at ayoko na siyang pakawalan pa. Pero napansin kong hindi mo pa sinasabi sa kanya ang tungkol kay Gwen, anak. Natigilan siya sa pangalang sinabi ng ina. Bakit hindi mo sinabi sa asawa mo na nagpakasal ka na rin noon, Iho? Pagpapatuloy ng ina. Tumikhim siya. Because my marriage with Gwen was not a real marriage, Ma. Gwen is not even my ex-girlfriend. Napilitan lang akong pakasalan siya noon dahil sa gusto ni Papa. Gwen was Owen's ex-wife. Naging asawa niya ang babae 6 na taon ang nakararaan. Subalit napilitan siyang pakasalan ng babae dahil sa kanyang ama. Matalik na kaibigan ng ama niya ang ama ni Gwen. Nang pumanaw ang ama ng babae, ay ibinili nito na kailangan magpakasal ng dalaga upang makuha nito ang mana nito. At hiniling kay Owen ng ama niya na pakasalan niya ang babae upang ibigay nito sa kanya ang pamamahala sa negosyo nila. Niwala pang 3 buwan ang pagsasama nila ni Gwen nang maaksidente ang babae. Nag-crash sa dagat ang eroplanong sinasakyan nito. Matapos ang ilang buwang search and rescue operation ay hindi natagpuan ang katawan ng dalaga, kaya idineklara itong pumanaw na. Formal din siyang nag-file ng divorce upang mapawalang bisa ang kasal nila. But you still need to tell your wife about that part of your life, Owen. Kahit na wala kayong naging relasyon ni Gwen, naging parte siya ng buhay mo. Anang ina.
Natahimik siya at napagtantong tama ito. Yeah, you're right, Ma. Hindi ko lang nabanggit kay Cheska ang tungkol kay Gwen dahil hindi importante sa akin ang parteng yun ng buhay ko. And I don't want my wife to get the wrong idea. Ayokong isipin niya na minahal ko si Gwen kaya ako nagpakasal dito. The truth is, I just didn't believe in love before. Kaya ako pumayag sa gusto ni Papa noon. Hinawakan ng ina ang braso niya. Tell that to Cheska, iho. Remember that she's already your wife, so she deserves to know every little thing about you. Isa sa nagiging dahilan ng away mag-asawa ay ang paglilihim sa isa't isa. I will, Ma. I will talk to my wife before we get back to the Philippines. Samantala, sa silid ni Owen, nang sagutin ni Cheska ang video call request ng ina, ay hindi niya inaasahang tatambad sa kanya ang galit na mukha ng ama. Hey, Papa, napatawag ka? Bati niya sa ama. Francesca Marie Vallejo Benaventura, answer me. Did you get married in Las Vegas? Tanong ng amang si Logan mula sa kabilang linya. Walang kangiti-ngiti sa muka ang Ginoo. Napaawang ang labi ni Cheska sa narinig mula sa ama. Bago siya makasagot ay nakita niya sa screen ang ina. Cheska, iha, totoo bang nagpakasal ka dyan, anak? Nakita daw ng Kuya Frank mo at ni Rina si Denise sa bar. Nabagit niya sa kuya mo na nagpakasal ka raw sa Las Vegas. Is that true? Anang inang si Paris. Hanggang ngayon, wala pa ring filter ang bibig ng kaibigan kong yun kapag nakainom. Kaya siguro hindi ko siya makontak kanina dahil may kasalanan siya sa akin. Ani Cheska sa isip. Francesca! Untag sa kanya ng ama. Kagat ang ibabang labi siyang tumango sa mga magulang. Yes ma, pa. I'm married. Nagpakasal ako sa Las Vegas. Namilog ang mga mata ng ina habang nakita niyang sinapo ng ama ang ulo. Darling, yakapin mo ako. Nahihilo ako. Ani Logan sa asawa. Kung hindi lang siya kinakabahan ay natawa na si Cheska sa reaksyon ng ama. Iha, is that really true? You got married in Vegas? Who did you marry? Tanong sa kanya ng ina. Hawak nito ang kanyang ama na matalim ang tingin sa kanya na tila may nagawa siyang krimen. I met the love of my life here in LA, ma. Pa. Actually, sa airport muna kami nakita. I got married in Vegas last week. I'm sorry if I didn't tell you sooner. Bala ko sana na pag-uwi na namin ni Owen sabihin sa inyo. Owen, is that his name? Matalim na tanong ng ama. Yes, pa. Owen Matias Mendez. He's a half Filipino hotelier. And that Owen is a good man? Of course, pa. Hindi ako pipili ng lalaking hindi ko maihaharap sa inyo. I married a good and respectable man. May pagmamalaking sagot niya. Kilala mo anak mo, Logan. Magtiwala ka sa kanya. Anang ina na unang nakabawi. Ngumiti ito sa asawa bago ibinalik ang tingin sa screen. Cheska, iha, where are you? And your husband? Nandito ako sa bahay ng pamilya niya. Ipinakilala ako ni Owen sa mama niya at sa kapatid niya. Go home, Francesca. Umuwi ka na at kailangan mong iharap sa akin ng lalaking yan. Matigas na wika ng ama. Yes, Papa. Uuwi kami ni Owen this weekend. No, I want you and that man here within 48 hours. Kung hindi, kami ng mama mong pupunta dyan. Akma siyang sasagot nang bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Owen. Bumaling siya sa asawa kaya nahagip ito ng kamera. Hey, Francesca. Is that the man you married? Let me talk to him. Untag ng ama. Agad namang lumapit sa kanya si Owen at humarap sa kamera. Ma, Pa, this is Owen, my husband. Mister, these are my parents, Paris Vallejo Benaventura and Logan Benaventura. It was a pleasure to finally meet you, ma'am, sir. I apologize if this is how we met, but I promise you, Cheska and I will go back to the Philippines as soon as possible. Magalang na wika ni Owen. Oh, it's fine, iho. Don't apologize. And please call me Mama. Sagot ng kanyang ina. You young man, tell me about yourself. Utos naman ng kanyang ama. I am Owen Matias Mendez, sir. I'm 33. My father is Mexican-American and my mother is pure Filipina. I've been living here in LA for 20 years, pero sa Pilipinas po ako pinanganak at lumaki. Anong zodiac sign mo? Pa, are you serious? Pati zodiac sign? Natatawang tanong ni Cheska. Libra, sir. I don't believe in astrology but, from what I heard, Libra and Gemini, which is your daughter's sign, are highly compatible. Sagot naman ni Owen na pinatulan din ng papa niya.
Tumikhim si Logan bago nag-angat ng kilay. Why did you marry my daughter? I married Francesca because I love your daughter, sir. The moment I saw her, I immediately fell in love with her. Patawarin niyo po sana ako kung pinakasalan ko ang anak niyo nang hindi hinihingi ang permiso niyo. Pero wagas ang hangarin ko sa kanya. I love Francesca with all my heart, and I'm willing to give everything for my wife. Magpapakasal rin po kami sa Pilipinas pag uwi namin dyan. Nagwala ang puso ni Cheska sa tabi ng asawa. Hindi niya napigilang isandalang ulo sa balikat nito. Nakita niya ang bahagyang pagsimangot ng ama. What do you do in life, Owen? Seryosong tanong ni Logan. I'm taking care of my family's hotel business, sir. Ngayong kasal na kami ni Cheska, ang hotel branch namin sa Pilipinas ang hahawakan ko para hindi ako malayo sa kanya. Wala kang criminal record? Wala, sir. Wala kang asawa? Hindi ka kasal sa iba? Hindi, sir. Walang ibang babaeng nakakuha sa puso ko kundi si Cheska lang. Pa, tama na yan. Hindi nakapagpigil na singit ni Cheska. Sumulyap sa kanya ang ama bago ibinalik ang tingin kay Owen. Fine. Gusto ko magpakasal kayo ng anak ko dito sa Pilipinas, young man. At wag na wag mo sasaktan si Francesca. I will, sir. I will marry your daughter. Kahit sa ang simbahan, pakakasalan ko ang anak niyo. At makakaasa kayong hindi ko siya sasaktan. Ani Owen. Good. Umuwi kayo dito sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. I'm giving you 48 hours to get here. Papa, paano pagpuno ng mga airline? Ani Cheska. Do something about it. Gawin niyo ng paraan para makauwi kayo rito. Total, nagawa ng asawa mo na pakasalan ka agad dyan. Patutsyada ng ama. Don't worry, sir. We will get home immediately. Ani Owen. Aasahan ko yan. Sagot ni Logan. Sige na, iha. Ako nang bahalang magpakalma dito sa papa mo. Just message us when you're on your way home. Wika ng kanyang ina na ipinagpasalamat ni Cheska. Pagbaba ng tawag ay nakangusong bumaling siya sa asawa. Mister, sorry sa inasal ni Papa. Hinawakan nito ang pisngi niya. I understand your father, Mrs. Bunsong anak ka niya, babae pa. Kung tutuusin, mabait pa ang papa mo sa akin. Kapag ginawa ng anak natin yung ginawa mo sa hinaharap, baka mahimatay ako. Natawa siya. Masyado ka talagang advanced, Mr. Mendez. Pagdating sa'yo, lahat ng bagay tungkol sa hinaharap natin, naisip ko na. I love you, Cheska, and I can't wait to marry you again. Anito bago siya pinatakan ng halik sa mga labi. Sa sumunod na oras, dahil sa banta ng ama, ay inasikaso agad nila ang pag-uwi sa Pilipinas. Nag-aayos si Cheska ng kanyang maleta nang tumunog ang cellphone ni Owen. Dahil nasa banyo ang asawa, sinagot na niya yon sa pag-iisip na importante ang tawag na yon. Hindi naman kasi yun ang unang beses na pinasagot sa kanya ng asawa ang cellphone nito. Hello? Bati niya sa kabilang linya. Numero lang ang nasa screen kaya wala siyang ideya kung sino ang tumatawag. Hello? Is this Owen's phone? Sagot ng boses babae sa kabilang linya. Yes, this is Owen's number, but he's occupied right now. May I know who's on the other line? This is Gwen, his wife. Natigilan si Cheska. Hindi siya agad nakapagsalita sa narinig. Excuse me. I didn't hear you properly. You're Owen's what? I'm Owen's wife. Are you his secretary? Binaliwala niya ang huling sinabi nito. You're Owen's wife? You two got married? Yes. Owen married me 6 years ago. But I'm Owen's wife. Mahinang sambit niya. What? How can he marry you when he's still married to me? I'm Owen's wife, miss. We married at the Los Angeles Country Club 6 years ago. I'm his wife, and he's my husband. Where is he, miss? I really need to talk to him. Sa halip na sagutin ang kausap, ay nanghihinang ibinaba ni Cheska ang tawag. Hindi na niya hinintay si Owen. Tulala siyang lumabas ng silid. Nakarating siya sa hardin ng bahay kung saan naroon ang kapatid ni Owen na si Oliver. Are you okay, Cheska? You look flustered. May pag-aalalang tanong ng binata. Lumunok siya. Oliver, may babaeng tumawag sa cellphone ni Owen at nagpakilalang Gwen. Sino si Gwen? Nakita niya kung paano natigilan at namutla si Oliver. Gwen called Kuya's phone? But that's impossible. Sinabi niyang siya si Gwen at nagpakilala siyang asawa ni Owen. Answer me. Totoo ba yun? Umiling-iling si Oliver.
Jessica, imposibleng tumawag si Gwen. She's already dead. What? Akmang magsasalita si Oliver nang marinig nila ang boses ni Owen. Jessica, Mrs.? I'm sorry, Jessica, pero hayaan mo na lang si Kuya ang magpaliwanag sa'yo tungkol kay Gwen. Ani Oliver. Bago pa siya makapagsalita ay narinig na niya ang palapit na yabag. Nalingunan niya si Owen na papalapit sa kanya. Binaliwala niya ang pag-alis ng kapatid nito dahil diretsyo ang tingin niya sa asawa na hindi niya alam kung asawa nga ba niya talaga. Owen, tell me, sino si Gwen? Sa nanginginig na kamay ay diretsyong tanong niya sa kaharap paglapit nito. Nawala ang ngiti sa mukha ni Owen. Lumunok to. Jessica, I can explain. Just answer me, Owen. Is Gwen your wife? Did you marry her 6 years ago? Matalim na tanong niya. Ramdam niya ang pag-iinit ng luha, subalit pinigilan niyang bumagsak yon. Jessica, hindi ko na asawa si Gwen. She's already my ex-wife. Matagal na akong hiwalay sa kanya. I wouldn't marry you if I'm still married to her. Hindi niya alam kung anong mararamdaman sa sinabi ni Owen. Ang tanging sigurado lamang siya ng mga sandaling yon ay ang pagsikip ng dibdib. Hindi siya makapaniwalang nagsinungaling ito sa kanya, na naglihim ito. Hindi yan ang sinabi sa akin ni Gwen nung tumawag siya. Sabi niya mag-asawa pa kayong dalawa. She referred to you as her husband. Namilog ang mga mata nito. Gwen Cold? That's impossible. She's been missing for years and was already declared dead. Natigilan siya. Ganon din ang sinabi ng kapatid nito kanina. Dead? She's very much alive in the phone call. Oh, and she's looking for you. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng tungkol sa kanya? I'm sorry, Jessica. I was about to tell you about Gwen. Yes, I married her 6 years ago, but I was only asked to marry her by my father. 3 buwan lang kaming mag-asawa nang maaksidente siya sa isang plane crash. We never saw her again. So she was declared dead and our marriage was terminated. Now that she's not dead, she's back in your life as your wife. Mapait na sambit niya nang makabawi. No, that's not how it works, Mrs. Hindi ko na asawa si Gwen. Malinaw sa batas na ikaw na ang asawa ko, Jessica. I'm sorry I didn't tell you about Gwen and that part of my life sooner. Ayokong isipin mo na importante siya sa buhay ko. At natakot ako na hindi mo ako matanggap dahil nakapag-asawa ako bago kita nakilala. So you just chose to keep things from me, Owen? You said there were no secrets now that we're married. But you're the one who kept a secret from me. You broke my trust. Alam mo ba kung gaano kasakit yon? Sa pagkakataong yon ay bumagsak na ang mga luha niya. Nilapitan siya ni Owen. Hinawakan ito ang braso niya subalit marahas na pumiglas siya at umatras. Nakita niya ang sakit na dumapo sa abuhing mga mata ng asawa, subalit binaliwala niya yon. Tell me, Owen, ano pang tungkol sa pagkatao mong hindi mo ba nasasabi sa akin? Sarkastikong tanong niya. Tila nanghihina itong umiling. Nothing, Jessica. That's the only thing I haven't told you about. Mrs., I'm so sorry. I know I made a mistake by not telling you sooner. But please forgive me. I'm sorry too, but you broke my trust. How can I believe you now that I know that you've kept something from me? Singhal niya at itinulak ang lalaki. Move away, Owen. I need to take my luggage. Ako lang ang uuwi ng Pilipinas. Hindi ka kasama. Jessica, I'm your husband. Maybe not anytime soon. I don't want to continue being married to someone who keeps things from me. Anyway, nandiyan naman si Gwen. Just fix things with her. And I'm going to be out of the picture. Jessica! Puno ng pagmamakaawang tiningnan siya ng asawa. Kung totoo sinabi mo na mahal mo talaga ako, irerespeto mo na hindi kita kayang makausap ngayon, Owen. So please, leave me alone. Matigas na sagot niya bago ito tinalikuran. Diretso siyang bumalik sa silid nila ng lalaki. Habang inaayos niya ang maleta, ay pumasok ang ina ni Owen. Iha, I'm sorry. I wanted to bring up Gwen to you pero ayokong unahan si Owen. Wika ng ginang. Tipid nang umiti siya rito. Wala po kayong kasalanan. Ang anak niyo lang po ang may atraso sa akin, Mama. My son really loves you, Cheska. He wouldn't marry you if he's not. Nagkamali lang siya nang ilihim niya sa'yo ang tungkol kay Gwen. I don't know if I'll believe him. Baka tama sinabi ng kaibigan ko na masyado ako nagpadalos-dalos sa pagpapakasal sa kanya.
Sagot niya. Pagkatapos na yon ay mapait siyang umiti at nagpaalam sa ginang. Pagdating niya sa pintuan ng bahay ay naghihintay sa kanya si Owen. May pagmamakaawa sa mga mata ng asawa habang nakatingin sa kanya. Cheska, I know you're mad at me, but please let me at least drive you to the airport. No, Owen. Alin sa sinabi ko na ayaw kita makausap ang hindi mo maintindihan? Sagot niya bago ito dire-diretsyong nilagpasan. I'll give you the space you want, but I'll follow you to the Philippines, Mrs. Mahal kita at gagawin ko lahat para makabawi ako sa pagkakamali ko. Habol nito sa kanya. Sa kabila ng narinig ay hindi siya huminto at ipinagpatuloy lang ang paglabas. Nasa gate na siya nang makarinig siya ng yabag. Akala niya ay si Owen yon, subalit nagulat siya nang makitang si Oliver ang nasa likod niya. Maliit nang umiti ang binata. Alam kong tinanggihan mo si kuya, pero wag mo rin sana akong tanggihan, Cheska. Sa huli ay tumango siya sa lalaki. Tahimik siya sa loob ng sasakyan ni Oliver. Mula sa kalsada ay pasulyap-sulyap naman ito sa kanya. My brother fucked up leaving you that detail of his life, Cheska. But one thing's for sure, he really loves you. Anito. I don't know, Oliver. Hindi ko alam kung maniniwala pa akong mahal niya ako pagkatapos niya maglihim sa akin ng ganun. I understand, Cheska. But be ready. My brother will do everything to get you back. Hindi siya nagkomento sa sinabi ng lalaki. Sa flight niya pabalik sa Pilipinas ay hindi siya dinalaw ng antok. Sa kabila ng nararamdaman, pagdating niya sa bahay ng mga magulang ay inihanda niya ang ngiti. Cheska, iha, you're already here. Hindi ka nagsabi na ngayon na palang dating mo. Salubong sa kanya ng ina. Sa likod nito ay ang kanyang ama na kabababa lang mula sa grand staircase nila. Where is your husband, Cheska? Bakit hindi mo kasama? Huwag mo sabihing nasa labas pa ang asawa mo at natatakot pumasok. Tanong ng ama. Lumunok siya at sinalubong ang tingin ng mga magulang. Ma, pa, ako lang po mag-isa ang umuwi. Nasaan ang asawa mo, iha? Anang ina. Huwag mo sabihing hinayaan kang umuwing mag-isa ng lalaking yun. At bakit namamaga ang mga mata mo? Anong ginawa sa'yo ng lalaking yun, anak? Matalim na tanong ng ama. Tumikit si Cheska. Wala siyang balak na ipaalam sa mga magulang ang nangyari sa kanila ni Owen. Subalit hindi niya napigilan ang pagbagsak ng mga luha. Iniwan ko si Owen, Papa. Nalaman ko na may pinakasalan na pala siyang babae noon. Mahinang sambit niya. Napasinghap ang ina, samantalang nagmura naman ang ama. Ginawa kang kabit ng lalaking yun? Galit na tanong ni Logan sa anak. Sabi niya wala na sila ni Gwen, yung una niyang asawa. You should divorce that man, anak. You barely know him. Hindi mo alam kung ano pang inililihim niya sa'yo. Wika sa kanya ng ama. Hindi maipinta ang mukha nito sa galit. Logan, darling, hayaan na muna nating magpahinga si Cheska. Let's give her some space. Wika ng ina na ipinagpasalamat niya. Samantala, sa Los Angeles, tila pinipiga ang puso ni Owen habang pinagmamasdan ang larawan nila ng asawa sa screen ng cellphone niya. Simula nang umalis si Cheska ay wala siyang komunikasyon sa babae. Sinubukan niya itong kontakin subalit unattended ang cellphone nito. Ang tanging konsuelo niya na ligtas itong nakabalik sa Pilipinas ay dahil matiwasay na nakalapag ang eroplanong sinakyan nito sa NAIA. Gustong-gusto niyang sundan si Cheska sa Pilipinas. Gusto niyang magmakaawa sa babae at hingin ang kapatawaran nito. Subalit mahirap man sa kanya ay sinunod niya ang ina na bigyan ng asawa ng panahon na magpakalma at makapag-isip. Owen, I'm sorry I'm late. Wika sa kanya ng dating asawang si Gwen pagdating nito sa mesa nila. Nasa isang restaurant si Owen upang makipagkita sa dating asawang si Gwen. It's okay, Gwen. Sagot niya sa babae. Napatitig siya sa kaharap. Hindi pa rin siya makapaniwala na nasa harap niya ang dating asawa. Sa loob ng maraming taon ay inakala niyang wala na ito. Nang araw matapos umalis ni Cheska, muling tumawag si Gwen. Sa pagkakataong yon ay siya ang nakasagot dito. Ayon sa kwento ng babae, napadpad ito sa isang isla sa Caribbean. Nanatili ito roon ng maraming taon dahil nawalan ito ng memorya. At nang bumalik ang memorya nito, siya ang una nitong tinawagan. Hey Owen, it's really me. I'm real. Nakangiting untag sa kanya ni Gwen. Tumighim siya at humingi ng paumanhin. I know, Gwen, but I still can't believe you're here in front of me.
Umiksi man ang buhok ng babae at mas tumingkad ang kayumangging kulay, hindi niya maipagkakailang ang dating asawa nga ang kaharap. Gaya niya, half Filipino rin si Gwen. Pinoy ang ama nito. I'm sorry that we didn't find you sooner, Gwen. Paghingi niya ng tawad. It's okay, Owen. I've had a good life for the past 6 years. Ikaw, kumusta ka na? I'm sorry but it seems like you don't look well right now. I'm not okay right now, Gwen. My wife, the one you talked to on the phone, she left me. Pag-amin niya sa kaharap. Nang magkausap sila ni Gwen sa telepono, nilinaw na niya rito na hindi na sila mag-asawa. Alam niyang hindi yon dinamdam ng babae dahil tulad niya ay napilitan lang din itong magpakasal sa kanya noon. At alam niyang may ibang gustong lalaki ang dating asawa. I'm sorry, Owen. It was my fault. Dahil sa akin, di ka problema kayo ng asawa mo. Humihingi ng tawad na wika ng kaharap. Noon pa man ay mabait na si Gwen, kaya nga pumayag siyang pakasalan ito noon dahil alam niyang magiging mabuting magkaibigan sila. Umiling siya sa babae. It's not your fault, Gwen. Ako may kasalanan kung bakit ako iniwan ni Cheska. I broke her trust. I shouldn't have kept things with her. You really love her. Tila namamanghang komento nito. I do. I used to believe love is not real. Until I met her. You will fix that, Owen. Kung kailangan kong kausapin ang asawa mo para patunayan sa kanya na magkaibigan lang tayo, sabihan mo lang ako. Thank you, Gwen. I'm really happy you're alive and back. Kahit na nagdulot ako ng problema sa'yo at sa asawa mo? Pabirong tanong nito. Yes, like what you've said, I'll do everything to get her back. Kahit dumaan pa ako sa butas ng karayom. Sagot niya na ikinangisi ng kaharap. Si Oliver, kumusta pala? Is he married already? Tanong nito. Don't worry, my brother is still single. I'm sure he's over the moon that you're alive and well. Sagot niya na ikinapula ng pisngi nito. Habang kasal sila ng babae ay natuklasan niyang ang kapatid niya ang lalaking gusto nito. At nang inakala nilang wala na si Gwen, nalaman niyang gusto rin ng kapatid ang babae. Samantala, sa Pilipinas, sa sumunod na mga araw ay nanatili lang si Cheska sa bahay ng mga magulang. Dahil nasa bansa na siya ay hinayaan niyang patay ang cellphone. Ilang araw na siya sa Pilipinas nang lumabas siya at makipagkita sa matalik na kaibigan. I'm sorry again, Cheska. Hindi ko na naman napigilan ang bibig ko ng gabing yun. Wika sa kanya ni Denise. It's okay, Denise. But are you okay? Hindi mo pa kinakontak ang asawa mo? Tanong nito. Naikwento na niya sa babae ang dahilan ng pag-uwing mag-isa sa Pilipinas. Ayoko siyang makausap, Denise. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na naglihim siya sa akin. Tama ka nga. Ang tanga ko para magpakasalagad sa kanya. I barely know him at napatunayan ko yun. It's okay, Cheska. Love makes people make irrational decisions. Just look at your husband. Naglihim siya sa'yo kahit alam niyang mali yun. Dahil natakot siyang hindi mo siya matanggap na diborsyado siya. Now answer me. Makikipaghiwalay ka ba o patatawarin mo ang asawa mo? Muli ay tila may pumiga sa puso niya. Galit siya sa asawa, subalit ang isipang makikipaghiwalay siya rito ay nagdudulot ng mas matinding sakit sa puso niya. Naglihim siya sa akin, Denise. Paano kung gawin niya ulit yun? Paano kung hindi na? No marriage is perfect, Cheska. Lahat nagkakaproblema. Lahat tumadaan sa pagsubok. Dapat alam mo yan bago ka nagpakasal. But then again, I understand you because your husband is the first and only man in your life. Lumunok siya. Kahit galit siya kay Owen, ay hindi naman nawala ang pagmamahal niya rito. Aminado rin siya na nagpadalos-dalos siya sa pag-uwi ng mag-isa sa Pilipinas. Subalit hindi niya masisi ang sarili dahil nasaktan siya. Pero paano kung hindi ako sundan ni Owen dito? Paano kung makipagbalikan siya sa dating asawa niya? May pag-aalalang tanong niya. Then, he's not good enough for you, Cheska. Napatunayan mo lang na mali nga ang desisyon mong magpakasal sa kanya. Sagot ng kaibigan. Sa sumunod na mga araw, pinilit niyang abalahin ang sarili sa mga pamangkin. Bukod doon, nag-report na rin siya sa trabaho dahil tapos na ang suspension order niya. Pagkatapos ng assessment niya ay nakatanggap na siyang muli ng duty. Araw ng Lunes, lumabas si Cheska ng kwarto niya na naka-uniforme. You're back to working, Iha? Tanong ng ina.
Naabutan niya ang mga magulang na nagkakape sa garden. Yes, ma, pa. I have a flight today in Bangkok. Si Kuya Maxwell ang kasama ko. Anya na ang tinutukoy ay ang pinsan. Piloto ang lalaki at ito ang kapitan niya sa flight duty na yon. Are you sure you should be working, Iha? Tanong ng ina. Ma, I'm okay. Hindi ako magre-report sa trabaho kung alam ko sa sarili ko na hindi ako okay. I won't put my passengers' lives in danger. Sagot niya. Kahit na pinipiga ang puso niya, kahit na oras-oras niyang naiisip ang asawa, kailangan niyang ipagpatuloy ang buhay niya. Are you going to divorce that man, Francesca? Tanong naman sa kanya ng ama. Lumunok siya. I don't know, Papa. I need to talk to Owen first. Magdadalawang linggo na nakalilipas mula nang bumalik siya ng Pilipinas. Subalit wala pa siyang anumang naririnig mula kay Owen. Leave that man, Francesca. Kumahal ka ng lalaking yun. Kinabukasan pa lang, nandito na siya. Darling, wag mong pangunahan ng anak mo. Besides, we need to hear Owen's side first. Maybe there's a valid reason why he's not here. Wika naman ni Paris sa asawa. Bago makalapit sa yung lalaking yun, ay ako munang haharap sa kanya. Hindi ko mapapalampas ang ginawa niya sa'yo. Anang ama. Ngumuso lang ang ina bago ngumiti sa kanya. Nag-ingat ka, Iha. Have a safe flight. Ngumiti siya at humalik sa mga magulang bago nagpaalam sa mga ito. Ilang sandali pa ay nasa airport na siya. Are you okay, Cheska? Tanong sa kanya ng pinsang si Maxwell nang magkita sila sa opisina para sa pre-flight meeting nila. Oo naman, kuya. I'm ready to get back to work. Good. Alam mo bang hiniram ni Tito Logan ng samurai ni Papa? What? Tututukan daw niya ng samurai yung hilaw mong asawa kapag nagkita sila. Kumunot ang noo niya. Anong hilaw na asawa? Owen is my husband for real. Kung asawa mong lalaking yun, bakit niloko at sinaktan ka niya? Hindi niya ako niloko, Kuya Maxwell. At ikaw ba? Hindi ka ba nagkamali kahit minsan pagdating sa babaeng mahal mo? Hindi mo ba siya nasaktan? Sa sinabi niyang yon ay hindi nakasagot ang pinsan. Fine, I get it. Mahal mo yung asawa mo. Pero kailangan niya munang patunayan na mahal ka niya bago namin siya tanggapin. Anito. Sa pagkakataong iyon, siya naman ang hindi nakasagot. Naniniwala siya na mahal siya ni Owen. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa ito nagpaparamdam sa kanya. Sa sumunod na mga oras ay nagpapasalamat siyang trabaho ang umuko pa sa kanya. Bago mag-alas 5 ng hapon ay nakabalik siya sa NAIA. Sigurado ka ba, Cheska? Tanong sa kanya ng pinsan nang sabihin niyang hindi na siya sasabay dito ng uwi. Nagmamadali ang pinsan dahil hinahanap daw ito ng bunsong anak. Yes, magkakape muna ako bago umuwi, kuya. Ikumusta mo na lang ako sa mga pamangkin ko. Anya rito. Be safe, Cheska. Anito at nauna na sa kanya. Siya naman ay naglakad patungo sa isang coffee shop. Subalit bago pa siya makarating sa loob niyon, ay narinig niya ang boses na hinahanap ng puso niya. Cheska, wife? Napaawang ang labi niya nang maningunan si Owen. Nagwala ang puso niya nang makita ang asawang ilang metro ang layo sa kanya. Subalit agad na napuno ng pag-aalala ang dibdib niya nang makita ang benda sa ulo nito. Bago pa niya napigilan ang sarili ay tinawid na niya ang distansya nila. Owen, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. I had an accident the day I was about to follow you here in the Philippines. Na-aksidente ang taxi na sinasakyan ko papunta sa terminal. Are you okay now? Inabot niya ang mukha nito. Ngumiti ito. Don't worry about me. I'm fine now, Mrs. I'm sorry it took me a while before I got here. Isang linggo ako sa ospital. Bukod sa ilang araw akong walang malay. Nasira ang cellphone ko dahil sa aksidente. Nag-uunahan sa pagbagsak ang mga luha niya. I'm sorry, Owen. Hindi ko man lang alam na naaksidente ka. Masuyo nitong sinapo ang mukha niya. Hey, Mrs. I'm okay. I'm safe. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Alam ko malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. At handa akong gawin ang lahat para mapatawad mo ako. Kumirot ang puso niya. Subalit akma siyang magsasalita, nang bigla ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Kasunod niyon ay nagdilim ang paningin niya. Nagising si Cheska na nakahiga na siya sa isang hospital bed. Sa tabi niya ay nakaupo si Owen. Hawak nito ang isang kamay niya habang hinahaplos ang ulo niya. Cheska, Mrs. How are you feeling? Masuyo at puno ng pag-aalalang tanong nito. I'm okay, mister. Nasang ospital ako.
Bago makasagot ang asawa ay nahawi ang kortina at pumasok ang isang babaeng doktor. Good morning, Mrs. Mendez. I'm Doc Fatima Valencia. Pakilala ng doktor bago siya nito kinumusta. Dok, bakit nawalan ng malay ang asawa ko? Tanong ni Owen. Nag-init ang dibdib niya sa sinabi ng lalaki. Naalala niya ang paghingi nito ng tawad sa kanya bago siya nawala ng malay. Habang nakatingin kay Owen ay alam niyang tuluyan ng naglaho ang galit niya sa asawa. Aminado rin siya na hindi lang si Owen ang nagkamali sa kanilang dalawa. Mali siya na iniwan niya ang asawa at nagpadala sa kanyang emosyon. You have nothing to worry about. Normal na senyales lang yun ng pagbubuntis ng asawa mo. Nakangiting wika ng doktor. Nagwala ang puso ni Cheska sa narinig. Dok, buntis ang asawa ko? Tanong ni Owen na naunahan siyang magsalita. Yes, Mr. Mendez. Based on her lab test, Mrs. Mendez is 4 weeks pregnant. Congratulations! Anong doktor. Thank you, Doc. Naiiyak na sagot ni Cheska. You're welcome. Get a little more rest before I sign your discharge paper. Consult with your OB ASAP, okay? Sunod-sunod ang tango niya. Nagpasalamat naman si Owen sa doktor bago bumaling sa kanya. Tulad niya ay may luha sa mga mata nito. Magkakabibi na tayo, Mrs. Thank you. Thank you so much. Hinawakan ng asawa ang kamay niya at pinupugyo ng halik. Pagkatapos ay nag-angat ito ng tingin sa kanya. Pinunasan nito ang luha niya at binigyan siya ng nagsusumamong tingin. I'm sorry for making you cry, Mrs. I'm sorry for breaking your trust. Mahal na mahal kita, Cheska. Alam ko nasira akong tiwala mo pero gagawin ko lahat para makuha ko ulit ang tiwala at pagmamahal mo. Why did you keep that secret from me, Owen? Sa halip ay marahang tanong niya. Lumamlam ang mga mata nito. I feel like I don't deserve you, Cheska. You never had a single man before me, while I am a divorcee. Bukod pa ron, natakot ako na isipin mo na espesyal si Gwen sa akin dahil pinakasalan ko siya. But I never loved her, at ganun din siya sa akin. Hindi ka rin niya mahal? Masuyo itong umiling. Hindi lumagpas sa pagkakaibigan ng relasyon namin ni Gwen. She was in love with another man during our marriage. She's in love with my brother, Cheska. At ngayon bumalik siya? Walang nagbago, Mrs. Nakita kami ni Gwen at sinabi ko sa kanya na matagal na kaming hiwalay. At kasal na ako sa babaeng tanging mahal ko. She understands, Cheska. In fact, gusto niyang humingi ng tawad sa'yo dahil alam niyang nag-away tayo dahil sa kanya. Nung nasagot mo ang tawag niya, she was on an island in the Caribbean. Nawalan siya ng memorya dahil sa aksidente kaya ilang taon siyang hindi nagpakita. She had to live with a different identity for years. Napasinghap siya. I feel sorry for her. Yeah, that's why we're happy she's back. Hinawakan ni Owen ang kamay niya at dinala sa mga labi nito. I'm sorry for keeping things from you, Cheska. I promise I will never do that again. Wala na akong anumang bagay na ililihim sa'yo. Lumunok siya. May kasalanan ka, pero may kasalanan din ako, Owen. I'm sorry for immediately running away from you. For not giving you the chance to explain everything. I'm sorry kung nagpadala ako sa galit ko at selos. It's okay, Mrs. I understand why you had to run away from me. I tried to give you space, pero ilang araw pa lang, gusto ko nang sumunod sa'yo. But then, this accident happened. Naluluhang hinaplos niya ang benda sa noo nito. I'm sorry, mister. Patawarin mo ako kung wala ako sa tabi mo para alagaan ka. Patawarin mo ako dahil na-aksidente ka dahil sa akin. Hey, baby. It's not your fault. Wala kang dapat na ihingi ng tawad. And I'm already fine. My doctor already gave me a clearance to travel, didn't he? Bumaba ang kamay niya sa gwapong mukha nito. Akala ko wala ka na balak na sundan ako. Akala ko pinili mong bumalik sa dating asawa mo. That will never happen, Mrs. Ikaw ang tanging babaeng nakakuha ng puso ko. At hindi magbabago yun kahit iwan mo man ako. Kahit piliin mong lumayo sa akin. I will never run away from you again, mister. And I will never give you a reason to run away from me again, Mrs. I love you, Francesca Vallejo Benaventura. My wife and the only love of my life. Thank you for giving me a second chance. From now on, I promise to be a better husband to you. Hindi ako gagawa ng ikakasakit at ikakaiyak mo. I love you, Owen Mendez, my husband, and the only love of my life. Mahal kita at tanggap ko ang lahat sa'yo.
kasama ang nakaraan mo. Kaya wala kang dapat na itago sa akin. Thank you for following me here. Thank you for keeping yourself safe. I promise to be a better wife to you. Hindi na kita iiwan kapag nagkaroon tayo ng problema. Hindi na ako aalis sa tabi mo. Mahal na mahal kita, Cheska. Kayo at ang baby natin. Naiiyak na sambit ni Owen. Muli nitong hinalikan ang kamay niya. Pagkatapos ay ang maimpis pa niyang tiyan. Mahal ka rin namin, Owen. Mahal ka namin ni baby. Naluluha ring sagot niya. Sa kabila ng mga luha ay masuyong ngumiti ang asawa. Sa loob ng maliit na silid na yon ng emergency room ay nagsalo sila sa isang matamis na halik. Kalahating oras ang nakalipas ay lumabas sila sa ospital para umuwi. Mister, galit sa'yo si Papa. Hindi ko alam ang magiging reaksyon niya kapag nakita kayo. Wika niya sa asawa habang lulan sila ng taxi patungo sa bahay ng mga magulang. Ayon kay Owen, may sariling condo unit ito sa Maynila. Subalit sa halip na doon siya dalhin ito, gusto nitong harapin ang mga magulang niya. I understand why your father is mad. I hurt you and I made you cry. At handa akong harapin ang galit niya, Mrs. Sagot nito. Hindi ka kinakabahang harapin si Papa? I'm ready to face anything just to have you and our baby, Francesca. Napangiti siya sa kilig. Baka nakakalimutan mo po na sayo na ako. We still have to get married here. At kailangan ko makuha ang loob ng mga magulang mo bago kita pakasalan dito sa Pilipinas, First Officer. Ngumisi siya. Kanina pa pinupuri ni Owen ang ayos niya sa suot na uniforme. I'm sorry you have to sacrifice your work for your pregnancy. Anito sa kanya. Habang nasa first trimester siya ng pagbubuntis ay hindi siya maaaring tumanggap ng anumang flying duty. Ngumiti siya. It's okay, mister. Maliit na sakripisyo lang yun para masigurong ligtas ang anak natin. I will do everything to keep our baby safe. And I will do everything to keep you and our baby safe. Sagot nito na nagpangiti sa kanya. Ilang sandali pa ay ibinaba sila ng taxi sa harap ng bahay ng mga magulang. Teka, Mrs. Kinakabahan pala ako. Baka pwedeng pakis para mawala tong kaba ko. Untag ni Owen. Natawa siya at kinintalan ng halik ang labi nito. Kulang pa, Mrs. Isa pa, please. Fine. Muli ay hinalikan niya ang labi nito. Kinakabahan pa rin ako. Luke. Kinuha nito ang kamay niya at itinapat sa dibdib nito. Alam mo, mister, hindi ka kinakabahan. Kinikilig ka kaya ganyan. Nakangusong sagot niya. Natawa ito. You got me, baby. It's just, I miss you so much. And I miss you too. Sagot niya bago ito iginiya sa loob ng malawak na gate. Natanaw niya ang mga magulang sa portiko. Agad na tumayo ang ama nang matanaw siya. What's this man doing here, Francesca? Matigas na salubong sa kanila ng ama. Papa, Owen is my husband. Nandito siya para formal na makilala kayo. Sagot ni Cheska sa ama. Iho, what happened to your head? Naaksidente ka ba? Tanong naman ng ina. Kumpara sa Ginoo ay malumanay at may pag-aalala sa tono ng ginang. Akmang sasagot si Owen nang biglang tumayo at tumalikod ang ama. Akala niya'y nag-walk out ang papa niya. Subalit na bigla siya ng pagbalik nito ay may dala itong samurai. Itinutok yun ni Logan kay Owen. Papa! Sigaw ni Cheska sa ama. Logan darling, huminahon ka! Singhap naman ng mama niya. Sa halip na umatras si Owen ay lumuhod ang lalaki sa harap ng mga magulang niya. I'm sorry, Mr. and Mrs. Buenaventura. Malaki ang kasalanan ko sa inyo dahil sinaktan ko ang anak niyo. Pero ipinapangako ko na babawiin ko lahat ng sakit na idinulot ko sa kanya. I will never hurt her again. I will never make her cry again. Gagawin ko lahat para makabawi kay Francesca. Kung ang anak ko nabilog mo, pues ako hindi. Hindi ko mapapalampas ang ginawa mo sa anak ko. Sagot ni Logan. I know, sir. Handa akong tanggapin ang galit niyo. Hindi ako maasang matatanggap ako ng pamilya niyo at handa akong hingin ng kapatawaran niyo kahit gaano katagal. Papa, hindi mo pwedeng saktan ng tatay ng anak ko. Hindi nakapagpigil na wika niya sa ama. Agad na napabaling sa kanya ang Ginoo. You're pregnant, bunso? Nagiinit ang sulok ng mga mata at kagat ang ibabang labing tumango siya sa ama. Yes, Papa. I just found out today. Hinimatay ako sa airport at si Owen ang nagdala sa akin sa ospital. Hindi matutuwa ang apo mo kapag hindi kayo magkasundo ng papa niya. Lumapit siya kay Owen at hinila ito patayo.
Pagkatapos ay humarap siya muli sa ama. Owen kept his first marriage a secret from me. It was wrong, I know. But I also made the mistake of running away from my husband. Sinundan ako ni Owen pero naaksidente siya. Kaya ngayon lang siya nakauwi, Papa. I love Owen. At napatunayan kong mahal niya rin ako. We just got married without getting to know each other. Kaya normal lang na magkaproblema kami. But the important thing is that we forgive each other and learn from our mistake. Kung hindi niyo matatanggap si Owen, para niyo na rin hindi inirespeto ang desisyon ko, Papa. Bumuntong hininga ang ama at ibinaba ang hawak na samurai. I'm sorry, Iha. You're my youngest, and I'm just overprotective when it comes to you. I know, Papa. I love you. But I hope you also love the man that I love the most. Masuyong ngumiti sa kanya ang ama bago bumaling kay Owen. You're lucky my daughter loves you, young man. Mahal ko rin po ang anak niyo, at hindi na siya masasaktan sa piling ko, sir. Siguraduhin mo lang. Sagot ng kanyang ama bago tinapik ang balikat ng lalaki. Call me Tito. Saka ng papa kapag nagpakasal na kayo dito ni Francesca sa Pilipinas. Bilis-bilisan mo lang at baka magbago pa ang isip ko. Pagkatapos ay muling bumaling sa kanya ang ama at niyakap siya. Thank you for accepting Owen, Papa. Naluluhang pasasalamat ni Cheska. I love you, Bunso. I can't wait to see my grandchild with you. Sagot nito. Niyakap din siya ng ina. Ilang sandali pa'y iniwan sila ni Owen ng mga magulang sa portiko. Mister, ayos ka lang? Baling ni Cheska sa asawa. Ngumiti si Owen. I'm fine, Mrs. I told you I don't care if your father hurt me. Hindi ka sasaktan ni Papa. Tinatakot ka lang noon. Hinaplos niya ang mukha nito. Thank you for facing my father, Mister. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Mrs. Thank you for defending me to your father. He may be my father, but you're the love of my life. I love you, Owen. You're the love of my life too, and I'm in love with you so much. Masuyo itong ngumiti bago lumuhod sa harap niya. Napasinghap si Cheska nang ilabas ni Owen ng isang singsing. Will you marry me again, Francesca? This time in front of the Lord and all the people that are important to us. Kasabay ng pagtango ni Cheska ay ang pagbagsak ng mga luha niya. Yes, Owen. I will marry you again. Hindi na ako makapaghintay na pakasalan ka ulit. Good, dahil hindi na rin ako makapaghintay na muli kang pakasalan. Handa akong paulit-ulit na pakasalan ka habang buhay. Pagkatapos nitong isuot ang singsing sa daliri niya, ay tumayo ito at sinapo ang mukha niya. I love you, Mrs. Francesca Marie Mendez. I love you too, Mr. Owen Matias Mendez. Masuyo silang umiti sa isa't isa bago nagsalo sa isang walang kasing tamis na halik. Isang buwan lang ang nakalipas ay naganap ang ikalawang kasal ni na Owen at Cheska. Sa pagkakataong yon, saksi ang lahat ng mahal nila sa buhay sa pagpapalitan nila ng pangako sa isa't isa. Gaya ng kanyang ama ay agad ring nakasundo ni Owen ang buong pamilya niya. 7 buwan pagkatapos ng kanilang kasal sa simbahan ay isinilang ni Cheska ang panganay nilang anak. Habang lumalaki ang anak, sa pang-iengganyo at suporta ng kanyang asawa, ay bumalik si Cheska sa pagiging isang piloto. Subalit agad rin siyang nagretiro upang ibuhos ang buong atensyon sa kanyang mag-aama. Naging masaya at matiwasay ang pagsasama ng mag-asawang Owen at Cheska sa piling ng isa't isa at ng kanilang 3 anak. Nagdaan man sila sa pagsubok dahil sa biglaang pagpapakasal, unti-unti ay tumibay ang relasyon nila at hindi na nagkaroon pa ng anumang problema sa kanilang pagsasama. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.